May tao sa kabilang line, mga kaibigan. Uy, salamat sa nagdala sa akin ng Braso de Mercedes. Nandito po ngayon. May tinapay dito. Hello, good evening. Hello po. Hello po. Sino po sila? Si Dindy po. Dindy, anong pangalan ng Dindy pala. Ilang taong ka na? 17 po. 17. Anong ginagawa mo sa buhay? Nag-aaral po. Anong kurso? HRM po. HRM? Opo. Saan nag-aaral? Sa ano po? Sa Santa Cecilia po. Saan yan? Dito po sa may amin. Alam nga sa may amin ka mag-aaral. Siyempre, doon niya sa inyo talaga. Sa inyo? Opo. Saan ka ba? Dito po sa bahay namin. Inyo eskwela, ha? Ha? Hindi po. Malapit sa inyo? Opo. Talaga? Opo. Anyway, napatawag ka kasi? Ano po, hingi lang po sana ako ng advice. Advice, oo. Kwentuhan mo ko dali. Kasi meron po akong boyfriend. Ano po kami, 5 months. Tapos, kapag po nagkakaproblema kami, parang walang nagiging wala pong nagiging solusyon. Parang yung pag nagkakaproblema kami, iiyak na lang siya, tapos maawa. Iyakin jowa mo? Opo. Hindi nga. Opo. Taga, may tanong lang ako Ano bang nararamdaman pag umiyak jowa mo? Siyempre po naaawa ako. Anong ginagawa pag umiyak siya? Pinapaliwanag po sa kanya kung ano po yung problema po. Okay. Yung nakarang umiyak ang girlfriend, ang boyfriend mo, anong pinagawayan ninyo? Yung nagsinungaling po siya sa akin. Tapos siya pa umiyak? Opo. Kasi daw po nagagalit daw po ako. Anong pagkasinungaling ba ginawa niya sa'yo? Ano lang po, yung umalis po siya, hindi siya nagpaalam sa akin. Saan nagpunta? Sa tropa po niya. Hindi may tanong lang ako, kasi nakaugalian na natin to, di ka lang for some reasons, di ba? Bakit ba kailangan magpaalam pag-aalis? Iba kasi yung paalam sa nagsasabi. Yung magpapaalam ka, you need permission, di ba? Opo. Yung nagsasabi, you just want to let, di ba, your partner know na nagpunta ka doon. Iba yung nagpaalam sa nagsasabi. Diba? Bakit ba kailangan magpaalam sa'yo? Para kumuha ng permiso o para malaman mo lang? Para malaman ko lang. Dumating may pagkakataon na binabawalan mo siya? Hindi po. Hindi? Hindi po. Okay, so pinapaalam lang? Opo. Okay. Nung nagpunta sa barkada niya, hindi pinaalam sa'yo? Opo. Alright. At anong ginawa niya sa barkada niya? Uminom po sila. Nag-inuman. Opo. Yung mga samang chicks? Hindi ko po alam kasi hindi ko nga po alam yung lakad na yun. Paano mo nabisto? Sinabi niya rin po sa akin, kaso matagal na. So kumbaga inamin din niya? Opo. So nung umiyak siya? Opo. Ano bang sinabi mo? Ba't kasi siya umiyak? Baka may nasabi kang hindi maganda? Hindi po, ang pinapaliwanag ko lang na dapat po hindi siya nagsisinungaling kapag ganun. Hindi siya nagsinungaling, naglihim lang siya. Ala? Huwag ka umiyak. Hindi naman po. Ngayon? Kasi po parang kapag nag-aaway kami, parang paulit-ulit lang, tas wala pong nagiging solusyon. Parang ganun po. Opo. Ano po ba yung gagawin ko para para maintindihan niya kung ano yung kailangan niyang gawin. Kasi po pag tinatanong ko po kung ano yung kailangan niyang gawin, hindi niya po laging alam. Saka hindi niya po laging alam yung solusyon. Ganun. Hindi kasi alam mo, ang lahat ng relasyon, it's always a trial and error thing, right? Opo. Hindi, pag nag-away ka, hindi laging alam ang solusyon. You learn along the way. The first fight nyo, you might not know the answer. Second fight, you know, you have a hint. Diba? May idea ka na. Ganun, wag mo kasing asahan na nag-away kami, hindi niya alam solusyon. Of course, hindi mo talaga alam yan. Learning process yan. It's a long process. Hindi kasi po papadyak pa ulit-ulit po. Ang alin? Yun kapag may pinag-aawayan po kami, lagi po niyang hindi alam. Yung alin? Yung gagawin niya po. Halimbawa?
kapag po kunyari, nag-away po kami dahil umalis siya nang di po nagsabi sa akin. Tapos, the other day, gagawin niya na naman po yun. Mag-aaway na naman po kami. So, kumbaga, hindi siya nadadala. Opo, parang ganun po. Ayan. So, sa madaling sabi, hindi niya alam ginagawa niya. Iba kasi yun eh. Hindi niya alam na hindi na pala hindi dapat kailangan gawin. Parang ganun. Opo. Okay. Ano pong gagawin ko? So, kumbaga yun na, napag-awayin niyo na, inuulit pa niya, imbis na wag na niyang ulitin, parang gano'n. Opo. Alright. Nag-gets ko na. Ano tanong mo sa akin? Ano pong gagawin ko para hindi na po niya inulitin? Unang tanong, mahal na ba siya? Opo. Are you willing, di ba, na pagdaanan ng lahat para okay kayo ng boyfriend mo? Opo. Hindi ko magturo sa kanya. Kung hindi niya alam gagawin niya, ikaw dapat alam mo. Paano papadyak pag naturo ko na tapos parang Hindi, are you telling me na napapagod ka na sa boyfriend mo? Kasi kung if you sound tonight na parang napapagod ka na, immediately sabihin ko sa makipag-iwalay ka dyan. You do not count your efforts para sa boyfriend mo. Kasi if you start counting for, di ba, sa efforts na ginagawa mo, you'll get tired. If you wanna stay with someone for a very long time, you do not count efforts. You just do it because you want to do it. It's fun to do it, di ba? You're happy doing it for someone you love. Tama? Opo. Huwag mong bilangin natin. Kung nadadayaan ka sa sarili mo na may ginagawa ka na nagbibilang ka, di ba? Na ang daya-daya naman, nagbibilang, parang lagi na lang ako. Kung nadadayaan ka na, makipag-iwalay ka. Gusto mo makipag-iwalay ka sa kanya? Hindi po. O pala eh. Ay, papadyak? Hindi kasi yan eh, compromise yan. Kasi ang dating sa akin, parang naaarogantihan kasi ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Padyak kasi hindi niya alam gagawin niya eh, di ba? He's not supposed to know everything. Kaya nga nandiyan ka to teach him, di ba? Oo nga po. Learn di ba? Learn from each other every step of the way. Parang damot mo naman. Is he supposed to know everything? Kung alam mo naman yung solusyon, bakit di ka magturo sa kanya? Alam mo, ano lang to eh, parang, kumbaga, gusto kong isipin mo na hindi to big deal. Alright? Opo. 5 buwan pa lang kayo, nagdadang sa adjustment period, di ba? Ang buong katotohanan din, kahit magtagal kayo ng boyfriend mo ng 10 taong mag-nobby, 10 taong mag-asawa, every day will be a learning process. It will be a part of a learning process. Araw-araw yan. Because there's always something new about your partner that you will never know about, di ba? Sa mga nagdaan. May laging bago. And you will never know your partner unless you spend, di ba, a very long time kasama siya. Actually, kahit na mag-spend ka sa partner mo ng 20 years, di mo siya kilala eh. Lagi may bago. And bilang partner, you should be ready na, di ba, tanggapin ano man yung meron sa kanya. 5 months pa lang kayo, yung mga kaibigan has been there for a very long time. Do not take it against him na may mga kaibigan siya. Kaibigan na yan bago pa dumating. Hindi mo pwedeng baguhin yung boyfriend mo, di ba? Kasi ganito yung mga kaibigan ng lalaki, hindi madali mag-adjust. Alright? Pag ang sinusuot ng lalaki, rubber shoes na pula bata siya, hanggang lumaki siya, rubber shoes na pula yan. Gusto niyang suotin yan. Kung may kaibigan siya ng ilang taon na bago ka pa dumating, kaibigan niya, kahit anong gawin mo, kaibigan niya yan. So instead of you na maging kontrabida na may kaibigan siya, why don't you join the club? Join the gang. Diba, ikaw yung maging kaibigan ng mga kaibigan niya. So you will get to know the people na nag-alaga sa tao mahal mo before ka dumating. Hindi ka kompetensyang kaibigan, di ba, pre, di ba? Hindi kompetensyang kaibigan yan eh. Ito yung mga taong, hindi ito yung mga taong nag-alaga sa taong mahal mo bago ka dumating. Ano mang klaseng siyang tao ngayon dahil sa mga taong kaibigan niya. Sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ko kasi gusto yung tono mo na parang iba kailangan niya magpaalam sa'yo. Diba na hindi niya alam gagawin niya Papa Jack eh. Eh kasi parang ganito eh. Parang lumalabas siya sa ng mga kaibigan niya. Ano pakialam mo kaibigan niya eh. Diba? Bawal magkaroon ng kaibigan? Ha? Hindi po. Yan ang punto, diba? I think you're possessive. You're a possessive girlfriend. Are you? Honestly, assess yourself. Are you a possessive girlfriend? Hindi po. Sigurado ka pag siya tinanong ko? Hindi totoo. You can be honest.
Hoy! Nakausap kita, ha? Nakabahan po kasi ako eh. Baka po, sa kanya po. Bakit? May iba pa ba? Hindi po. Hindi po. Possessive ka ba? Hindi po. Do you treat your boyfriend as your property? Hindi po. Pag one day iniwan ka ng boyfriend mo, sabi niya, ayaw ko na kasi possessive ka. Ano sagot mo sa kanya? Sorry? Opo. Bago dumating sa point na yun, huwag mo nang gawin, di ba? Oo nga po. Kung nakahanda ba yung boyfriend mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Kahit nag-aaway tayo ng walang nagiging solusyon. Teka nga muna, tigilan mo, kasabi mo naman ng solusyon. Nakakabuisit eh. Kailan ba nagkaroon ng problema naman ng solusyon? Arte ka, ha? Ay, hindi na, Papa Jack. O dali, ulitin mo. Ulit. Kahit madalas tayong mag-away, hindi ako magsasawa na ipaliwanag. Maniwala ka, Papa Jack. O sige na, o dali. Hindi ako magsasawa na ipaliwanag sa'yo kung ano yung nangyayari. Tsaka lagi kitang mahal. Kahit na kahit na madalas tayong magkaaway dahil sa dahil sa mga ginagawa mo. I love you. Yun lang po, Papa Jack. Corny. Kainis. I don't know, but I believe that some things meant to Ano ba nun, Papa Jack? Bakit? Ano kita? Ba't ka nag-hi? better me Nakita ko sa lunching eh. every day. Nakaka-hi pa si Sailor. Dito na eh. Ang sungit na naman, gutom na naman to eh. Pamaghay ka muna kay sa lunching, kakarating lang niya. Hi, Sailor. Ayan, ha? Baklang-bakla siya tonight. Ha? Alright, ganito hindi may mali sa'yo. Ano po? Sorry pero I have to be honest. I think a lot of people will agree sa akin. Feeling mo kasi you are the more important part of this relationship. Yun yung dating sa akin na parang, Papa Jack kasi mas alam ko kasi yung patutunguhan ng relasyon Ganun yung dating sa akin Papa Jack kasi parang ako lagi dapat magsabi sa kanya kung ano dapat gawin Ito yung tama kasi ako nagsabi. Parang ganun dating sa akin You feel like you're the more important a part of this partnership, which is wrong. Nakakuha yung punto Opo. na everything should go by your standards. Hindi ka nga possessive tinagger ka Di ba kasi pinapakinggan kita, reading between the lines. Ganito kasi hindi ako mag-asawang sabihin sa iyo yung mga bagay na dapat gawin. Bakit? Pag sinabi mo, dapat gawin? Hindi mo alam salitang compromise? Napansin mo ba? Ang tawag to manipulative. Masarap yung ganyan. Alam mo, hindi you're 17, di ba? Opo. At hindi ko inaasahan na maiintindihan mo to na eksaktong-sakto kasi hindi ko sinasabi hindi ka makaintindihan, 17 ka. Pero, may mga bagay kasi na you only learn habang nagmamature tayo as we grow older. Alright? Pero, para sa benefit ng mga nakasubaybay sa atin. Alright? Hoy! Pakiramdam ko kasi parang utang na loob ng boyfriend mo, ikaw yung girlfriend niya. Ganun yung dating Na parang, panalo ka kasi girlfriend mo ako You're lucky, I'm your girlfriend. Parang ganun Ganun yung dating sa akin. Ganun kita nararamdaman ngayon. I know you love your boyfriend. Diba? Opo. At alam mo, hindi masarap mag-submit Lalaki o babae, masarap mag-submit. Pag ako, nauutos ako ng girlfriend ko, masarap kasi nag-submit ako, diba? But iba ka kasi, you're in a way, thinking, diba, nasa utak mo kasi na
I am the more important part of this partnership.